mga kapuso, sa pagtungtong po ng bagong taon, sana'y kumpleto pa ang inyong mga daliri. Kanina, ipinakita po ng Bureau of Fire Protection ang mga posibleng mangyari kapag naputukan kayo, lalo na ng mga iligan na paputok. Panuorin niyo po itong live na pagtutok na ito ni Cesar Apolinario. Cesar? Alam mo, Mike, mismong Bureau of Fire Protection na ang nagsabi na napakadelikado ng mga paputok. Kaya nagsample sila kanina at nag-ipon ng mga prutas para paputokin. Medyo ginagawa pa rin kasi rito yung pagkaputok at nilalagay dun sa prutas. Tinitignan kung gaano kalakas itong paputok na to. At sinasabi nga na napakadelikado ng mga paputok, lalo na yung mga malalakas dahil kahit matanda ay pwedeng makapinsala sa mga katawan natin. Pero kanina kahit na pinagbabawal ito ay may nakita pa rin tayo na mga nagbebenta. Although medyo patago ang pagbebenta ng paputok. Sa mga palengke sa Batasan Hills, Quezon City, mahinang klase o malakas man, pahirapan ang bentahan ng paputok. Bihira rin ang nagbebenta, di gaya noong mga nakaraang taon na kabi-kabila ang nagtitinda sa bangketa. Ako yan. Kami sa ito? Save ko lang ito, isang peraso. Ang kami sa ito? Pero may naglakas loob na mag-alok sa amin. Sa kaloob-loob ang compound na ito sa Quezon City, patagong binebenta ang Super Lolo at Plapla. Ano yan? Super Lolo o Plapla? Plapla. Magkano yung ganyan? 10 10 piso pataas ang bentahan ng Plapla kada piraso. 5 hanggang 7 piso naman ang kada piraso ng Super Lolo. Isinurrender namin sa Bureau of Fire Protection ang napamili naming ipinagbabawal na paputok. Ayon sa BFP, pinapayagan lang ng batas na ibenta ang paputok kung 1/3 teaspoon ang laman nito o di dapat lalagpas sa 0.2 grams. Para mas katakutan daw, lalo na ng mga bata, nagpakuha ng mga prutas ang ahensya para paputukin. Ang egg thunder o hawig ng isang pikulo nilagay sa chiko at singkamas. Kapansin-pansin ang pinsala sa mga prutas. Paano pa kaya kung kamay ng bata ang masabugan? Pero higit na delikado kapag nalunok ng bata ang pulbura nito na madalas naiiwan sa kamay. Ang vulnerable targets dito or victim ay mga bata. Kasi pag natanggal yung mga mitsa at pwedeng makalagay sa kamay ng mga bata yung pulbura at saka ma-ingest nila or malulon, ito'y poisonous. Sa mansanas, sayote at ibang prutas naman, sinubukan ng Super Lolo. Dahil mas mabigat ang timbang, kaya mas malakas daw ang Plapla. Sa mas malaking prutas ito ginamit. Malaki ang impact din ito na pwede mawarak yung mga kamay natin, mga daliri ng mga bata. Even sa mga malalaki, kung makikita nga natin, ay talagang sabog-sabog yung mga kamay nito. Nauna rito, nag-ikot kami sa iba pang palengke sa Marikina, San Mateo at Quezon City. Diba? Sa Kamuning Market, mas maraming binebentang pampaingay kaysa paputok. Walang malalakas na paputok, pero may mga pampailaw at mahinang klase ng paputok na ang karaniwang parokyano, mga bata. Mike, sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin yung ginagawang testing at makikita nyo, sinubukan naman yung Ingat. egg thunder yan. Oh, Medyo thunder? mahina yan, pero tignan mo yung magiging effect dyan sa dalandan ba yan? Joseph. Nakita mo yun, Mike? Talagang nabiyak. So, kung hawak mo yan at medyo mahigpit ang hawak at sinindihan, ay talagang kahit na matigas ang kamay mo at puro kalyo ay talagang mahihiwa. Pero sabi ni nung mismong fire marshal dito na itong ginagawa nila ay para ipakita sa mga bata na napakadelikado nga. Sir, paano po ba yung ginagawa nyo kapag Kasi yung isang, yung parang pikulo na yun, egg thunder ay half or 1/3 ng teaspoon. Dapat 1/3 of teaspoon ay hindi siya sosobra yung... Sige nga, sir, pa-check nga natin. Ito yung... Susparyoso ba para ba sir? yan? ito ay dapat... Pulbura yan. Plapla ito. So dapat, hindi yung dapat hawak siya... niya ay teaspoon. Susparyoso. Dapat yan na nga yun di ba? Yan yung 1/3. malalanghap po pero yan. mukhang marami pang laman ito. Mukhang aapaw talaga.
So yung isang plapla, ilan yung napansin nyo na isang, ano ba, kutsara? Dalawang kutsara? Umabot sa halos isang kutsara or sobra sa kutsara. So Ganun pala dapat ang lang kasi sukatan. dapat Kutsara? one-third lang ng teaspoon. 0.2 grams. 0.2 grams. Kaya yon ang sinasabi ng Bureau of Fire Protection, kung pwede ganito gamitin, no? Ano yan? Ayos. Parang nagbibinatog lang. Pero napaka-safe, di ba? Oh, Mike, balik sa'yo. Okay. Cesar, tanong lang. Una, yan bang mga nagbebenta, pag ganito nagsusulputan yung mga nagbebenta ng paputok kung saan-saan sa mga bangketa, unang-una, may permit ba yung mga yan? Kung wala, kanino nagbabayad at sino nagbibigay ng paintulot sa mga yan? Okay, Pangalawa, ang sinasabi ng- nagbabayad ba ng tax yung mga yan sa BIR? May resibo ba yung mga yan, Cesar? Oh, okay, Wala, yung di ba? paglilibot natin kanina, Oh. Mike, halatang walang pinapakitang permit. Ayan. Kahit nga yung mga Ayan. nagbebenta ng mga parang piccolo, yung egg thunder at yung mga luces. No? Although hindi naman, safe na naman daw ito. Pero pag nilunok, medyo delikado. No? So, yung mga bata dapat magturotot. Ang sinasabi ay walang permit dahil kung san-san lang nagbebenta. Yung mga may permit, kung pupunta kayo, bibili kayo ng medyo maayos na paputok, pumunta sa Bulacan. Yun yung may permit. Pero yung mga pale-palengke, Mike, Sus, lalo na Joseph. yung mga malalakas na nabili ko Pati kanina, mga yung bangkay-bangkay. Plapla at Super Lolo, ay nako, patago yun, Mike. Napakahirap pa natin. In fact, 5 p.m. ko na, 5:30 ko na ata nakuha yung Plapla na yun at Super Naku. Lolo. Okay, kumakaway na yung mga tiga Bureau of Fire Protection dyan sa likuran mo. Kumakaway din tayo sa kanila. Maraming salamat sa mga pamatay sunog na yan at maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario.